Magandang umaga po sa bawat isa at tayo humihingi ng paumanhin sa ating mga kapatiran na nandito sa church at lalo na sa mga bahay-bahay ay nagkaroon ho tayo ng konting technical difficulty. Few minutes ago, umaandar ang ating internet, nakapag-check Facebook. Pero nung magsisimula na tayo mag-live stream ay biglang no internet connection at kailangan ko pa i-extend yung internet mula dun sa kabilang bahay hanggang dito sa church. At it took a while. So muli ho, pasensya na ho sa inyong paghihintay. Nevertheless, tuloy ho ang atin hong gawain. Salamat sa Panginoon sa mga naririto. Meron mga bagong muka akong nakikita. And then, hindi yung sabihin luma na yung mukha ng iba, pero hindi natin nakasama na matagal na panahon. So, salamat ho sa Diyos na tayo yung magkakasama. If I may request, pwede ho tayo mag-move forward. Hiwa-hiwalay na nga ako, tapos ang lalayo nyo pa. Siguro si Brother Alex na lang ho dyan sa likod para kayo yung tagakuha ng temperatura at paalala ho doon sa mga kailangan gawin para ho sa ating mga kapatiran kung meron pa man ding darating. So muli ho, maraming salamat. At magiging mabilis na lamang ho ang ating Sunday School ho ngayong umagang ito sapagkat nagsimula ho tayo ng very much late. So muli ho, pasensya na po. So ay hilingan natin si Brother Gab na magpaawit. Ayaw nating simulan ng hindi man lang tayo maawit ng isang kanta. Awitin natin ang Books of the Bible. Books of the Bible. Purihin po ang Panginoon. Kabilang po sa ating quote and unquote new normal ay hindi mo muna tayo gagamit ng ating mga songbooks. Dito po lahat yung ating awitin, maging sa ating mga kapatirang nasa mga bahay-bahay. So muli ho, welcome sa ating hong Sunday School at sa mga ngayon pa lamang ho nakakonect, pasensya na ho. At nagkaroon tayo ng technical difficulties pero sa biyaya ng Diyos ay nakagawa po tayo ng paraan. At pasensya na ho sa ating very much late na pagsisimula. At tayo ho ay dadako sa ating sandali ng Sunday School. Sa ating hong mga kaibigan na ngayon pa lamang ho nakakatutok ho sa ating online live streaming. Ang aming hong gawain sa JCBC ay merong Sunday School bago ang worship service. And with the very two words na nagbibigay ng
description dito, Sunday, ibig sabihin araw ng linggo, and school, ano ang gawain sa school? Mag-recess. Hindi. Gawain sa school ay mag-aral. Ang layunin natin dito ay mag-aral pang patuloy ng salita ng Panginoon. At atin hong pinag-aaralan na tinutuloy ho natin yung ating paksa ng mga basics or fundamentals of the Christian faith. Ano ba yung mga doktrina na talagang napaka-basic na all throughout the history of Christianity, ang mga tunay na Kristiyano ay pinanghahawakan ang mga katuruang ito. At ang una ho nating binibigyang pansin is the teaching or doctrines about the Word of God. Technically speaking, ang tawag ho dito ay bibliology or the study or doctrines about the Scriptures or the Word of God. Bago ho tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, kami po ay nagpapasalamat po sa iyong kabutihan, katapatan, ating Panginoon sa mga pagkukulang namin. Ikaw ay patuloy na naririyan, patuloy na nagtatapat, Panginoon. Patuloy kang nagiging mabuti. Alam namin, O Diyos, hindi kami karapat-dapat sa anumang mabuti. Alam namin, Panginoon, kung ngayon sa dilimang ito, dadalhin mo kami sa impyerno, ikaw ay mananatiling matuwid at banal sapagkat kami ay makasalanan. Nevertheless, O Diyos, hindi yun ang iyong ginawa. Kundi binigay mo ang iyong bugtong na anak upang maging tagapagligtas para sa mga makasalanan. At salamat po, O Diyos, sapagkat isang araw ikaw ang kumilos upang makarating sa amin ang Ebanghelyo. At ikaw rin ang kumilos upang buksan ang aming mga puso't mga mata at sampalatayanan si Kristo. At sa amin ngayong mga mananampalataya, mga anak mo, O Diyos, maliwanag ang iyong kalooban na kami magsilagupa sa karunungan, sa kaalaman, sa pagkakilala sa iyo. Kaya, O Diyos, aming hiling na pagpalain mo po ang sadaling ito ng aming pag-aaral. Nawa, O Diyos, buksan mo ang aming mga mata upang patuloy naming makita ang mga dakilang bagay mula sa iyong salita. At muli, hindi lamang ito maging mga kaalaman na magpapalaki ng aming ulo, kundi, O Diyos, lalong maghuhubog sa amin sa wangis ni Kristo. Ingatan mo kami, tulungan mo kami, maging ang aming mga kapatiran na sa mga tahanan. O Diyos, ikaw po ang lumabay. Tuloy mong ipaalala sa amin na ikaw ay aming sinasamba ay isang dakilang Diyos at marapat sa isang seryoso at tunay na pagsamba. At nawa may alay namin sa iyo ito ngayon. Lahat ng ito ay sa iyo namin hiling sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Okay, so buksan ho natin ang ating hong pag-aaral ngayong umagang ito sa isang talata. So buksan ho natin sa 2 Timothy chapter 3. Ang pinag-aaralan ho natin ay walang iba kung hindi ang salita ng Panginoon. 2 Timothy chapter 3. At pag-pray ho natin, Lord willing, ay magkaroon ng able na mag-ooperate ng ating mga computer upang maipopost din ho dyan yung mga verses na ating hong pinag-aaralan. 2 Timothy chapter 3, at ang verse po ay verse number 16. Ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. And bakit daw po? Verse 17, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. At yun yung ating pinag-aaralan. All Scripture that is pertaining to the entirety of the Word of God. From Old Testament to the New Testament. Inawit natin kanina yung books of the Bible. Kung naalala niyo ho, ano ang tawag doon? Ilan lahat yun? 66 books. At anong tawag natin doon? The canon of Scriptures. Ibig sabihin, ito yung nire-recognize, ito yung kinikilala, ito ang mga libro na ating pininiwalaan na ito ang perpekto, kumpletong salita ng Panginoon. At kung ating naalala ang pag-aaral ng nakaraang Sunday, ang Diyos ay nagpahayag sa atin. Nagpakilala siya. Siya ay nag-reveal. Inihayag niya yung kanyang sarili. Buksan lang natin. Again, I want us to be refreshed sa Hebrews chapter 1.
Again, tuhong mga titignan nating mga verses ay mga napakahalagang mga talata na magandang matandaan natin para kung sakaling kailangan natin ipaliwanag sa mga bata or pag may kaibigan sa tayong nagtanong sa akin, ba't ka ba naniniwala sa Bible na yan? Gawa lang ng tao yan Yan. Ba't ka ba nagpapailalim yan sa Bible na yan Sarap-sarap ng buhay kapag hindi ka nagpapailalim dyan. Well, anong sasabihin natin? Anong itutugon natin? Ito kasi nakasanayan paano pag sinabi siya, pwede ko naman magsanay sa iba? Paano yun? So sana hindi ang tugon lang natin ay nakaugalian lang kasi, or basta ang sagot lang na basta, yun ay mga napakahihinang mga katugunan. Pero ang sabi ng salita ng Panginoon sa Hebrews chapter 1, verse 1, kung yung nakita, God, sino daw? Ang Diyos. Ano daw ang ginawa ng Diyos? Who, at sundry times, different times, and in diverse manners, different ways, spake in time past unto the fathers by the prophets. So ang Diyos daw sa iba't ibang kapanahunan at sa iba't ibang kaparaanan, nagsalita. Ito kung isang napakagandang bagay na pinapakita sa atin ng salita ng Panginoon. God spake. Ang Diyos ay nagsalita. At paano daw siya nagsalita? Sa maraming paraan, sa maraming panahon, sa pamamagitan ng mga propeta. At nasaan yun? Nasaan ang mga salita ng Diyos na yun? Well, we have the Old Testament. So God, at the old times, verse 2, had in this last days. At pagkatapos ho ng Sunday school natin last Sunday, ay may lumapit sa akin, nagtanong patungkol dito. Pero ano po, tama, naniniwala ka ba na tayo nasa mga huling araw na? Well, mula nung dumating si Jesus, technically speaking, ayon sa Bible, those are the last days. Mula nung dumating si Jesus hanggang ngayon, ito na yung mga huling araw. At pag binasa natin ang Bible at pag nagbasa tayo ng mga literatura ng mga naunang Kristiyano kaysa sa atin, bawat henerasyon ng Kristiyano naniniwala na ito na yun. Ito na yun. Ngayong henerasyon na, ngayong panahon na darating ang ating Panginoong Hesukristo. And that is healthy. Na ang lahat sa atin ay naniniwala anytime, any day, pwedeng bumalik ang ating Panginoong Jesus. Nevertheless, ang sabi dito, hath in these last days spoken unto us. Nagsalita sa atin. Sino yun? Verse 1. God, in these last days, spoken unto us, paano? By His Son. Sa pamagitan ng kanyang anak. Sino yun? Ang ating Panginoong Jesus. At saan natin masusumpungan ng mga salita ng ating Panginoong Hesukristo? Nasa bagong tipan. At hindi lamang ho mga salita ng ating Panginoong Hesukristo, meron siyang mga sinugo na mga opisyal na mga saksi niya. Naalala niyo po yun? Ang sabi niya, buksan na natin sa Acts chapter 1. So nire-review lang po natin. Bakit ka ba naniniwala dyan sa 66 books na yan? Dyan sa Bible na yan. Sabi ng Bible, ang Diyos ay nagsalita. Sa lumang tipan at maging sa bagong tipan. Sa Acts chapter 1, ang sabi ng salita ng Panginoon, verse number 8. Acts chapter 1, verse 8. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be what? Witnesses unto me. Kayo ay mga magiging saksi ko. Saksi daw nino? Ni Jesus. So mga tunay na mananampalataya, saksi ni Jesus. Hindi saksi ni... Nakuha niyo ang ibig sabihin. Okay? Believers, Christians are Jesus' witnesses. Pero particularly sa text na ito, ang tinutukoy ng mga opisyal na saksi na magpapatotoo tungkol kay Jesus, pagkakalat ng ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo at sa pamamagitan nila ang Diyos ay patuloy na magre-reveal ay walang iba kung hindi ang mga apostol. And also yung mga close na mga tao dito na tao kasama ng mga apostol kagaya ni Luke.
kagaya ni Jude and so on. So muli ko mga kapatid, ang punto ay ito. Nung sinasabi ng Hebrews 1 and 2, chapter 1 and 2, verse 1, God at time past, the Old Testament, spoke. Now, God spake also through His Son at sa pamamagitan ng kanyang mga official witnesses, and that is the New Testament. Ang punto ay ito, this book, from Genesis to Revelation, God spake. Ito yung salita ng Diyos. Kaya ang sabi ng salita ng Panginoon, dun po sa madaling salita, inireveal ng Diyos ang kanyang sarili. And we call that special revelation. God spake. Ano pa yung isang paraan na nag-reveal ng Diyos? General revelation, sa pamamagitan ng kanyang mga nilikha at sa pamamagitan ng kanyang salita na inilagay sa puso po ng tao. So pinag-aralan natin yan last Sunday, and ng last Sunday, natapos po tayo sa inspiration. At yun nga yung ating binasa, at babalik po tayo doon sa 2 Timothy chapter 3, verse 16. 2 Timothy chapter 3, verse number 16. Ano po ang sabi? All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. And thou, all Scripture, mula Genesis hanggang Revelation, and thou, is given, ibinigay. How? By inspiration. So pag tinanong ka ng iyong anak, Nanay, Tatay, paano pang binigay sa atin ng Diyos itong bagay? Yung salita. Well, ang isa sa mga biblical na sagot po dyan, by inspiration. Ano bang ibig sabihin ng inspiration? If you recall, hindi yan na-inspire. Siguro isang araw, nung unang pagkakataon nakita ni Brother Alex, si Sister Pinky, na-inspire si Brother Alex at siya'y kumakha ng tula na talagang nagpapakita ng kanyang pagkamangha sa karikitan na taglay ni Sister Pinky. Na-inspire. Ganun ba ang ibig sabihin? Na-inspire si Isaiah? Na-inspire si Jeremiah? Or si Peter? Or si Paul? No. Hindi ito yung inspiration na ganun. Kung ating titignan sa Greek, ang salita ho dito ay theopneustos. Ibig sabihin, God breathed. Or, sa mas salitang maunawa natin, God breathed out. Ibig sabihin, inihinga ng Diyos. Ano ang kakaibahan dun sa hiningahan sa inihinga? Madalas yung naririnig na expression dyan, hiningahan daw ng Panginoon, which is a very low view of inspiration. And that is not really a right view. Kundi ito'y inihinga. Sabihin, galing ito sa Diyos. Ibig sabihin, ito'y produkto mismo ng Panginoon. Ang tao ay hindi lamang sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. So ang mga salita na ito, yes, ginamit ng Diyos ang mga tao, kagaya ni Pablo, kagaya ni Pedro, kagaya ni Luke, kagaya ni Matthew, kagaya ni Mark, ginamit ng Diyos ang mga tao ito, never salitang ito ay inihinga mismo ng ating Panginoon. So this is literally the words of God. Ito ay ang salita ng Diyos. Salita ng Diyos, meron itong mga kaakibat or tinatawag nating intrinsic qualities. Meron itong mga natural na katangian dahil ito ay salita ng Panginoon. Paano isang araw, Kuya Ricky, kung may dumating na liham sa inyong tahanan at nakalagay sa dulo, from your kapitbahay. Ito naman itong kapitbahay na ito, sumulat pa. Walang dating. Pero pag tingin mo sa likod, yung liham nakalagay ay from Toda kay Pumbo. May kaso. Ay, hindi kaso.
may ano yun, may dating yun. Bakit? Galing sa toda ng... paano pagtingin mo sa likod from PNP Santa Maria? Ay, nako. Mukhang baka kailangan mong gawin yung sinasabi doon. Paano pag nakalagay from the office of the President, Malacanang? Ang bihira. Nakikita ho natin. Ano na naman yun? Papel lang naman yun na may naka-imprenta. Pero alam natin, dahil depende sa pinanggalingan, yung bigat. May natural na bigat. May natural na katangian yung liham. Halimbawa, ang sumulat ng kanta ay si Willie de Villamin. May katangian yun. Kasi kung sino siya, magre-reflect dun sa kanyang sinulat na kanta. Tama ko ba? Paano kapag ang sumulat ay si Jose Marichan? Si Jose Marichan? Yung mga pamaskong, malapit na natin kantahin ulit yung mga pamasko. 2 buwan na lang. Nakamas pa rin tayong mag-caroling siguro. Nevertheless, ang punto, alam natin, iba. Magre-reflect yung katangian. Paano kung si Presidente Duterte ang sumulat? Magre-reflect din kung sino siya. Yun din ang ibig natin sabihin. Sapagkat ang Biblia ay salita ng Diyos, magre-reflect. May mga katangian ang Bible. Basta salita lamang ng tao. Ito ay salita ng Diyos na ginamit ng Diyos ang mga tao. Bago tayo magsigi-sigi dito, paano nga ba? Pero pag pa sinasabi, ginamit ng Diyos ang mga tao. Paano ba ginamit ng Diyos ang mga tao para ibigay sa atin ang Bible? Pabuksan natin sa 2 Peter chapter 1. 2 Peter chapter 1. Pag sinabi ng inyong kausap, salita lang naman ng tao yan eh. Ang tamang sagot ho doon ay oo at hindi. Salita ng tao, yes. Pero pag nilagay mo salita lang ng tao, hindi. Okay? Ano po ang sabi? Naalala niyo sa Hebrews, anong sabi? God spake. Nagsalita ba ang Diyos? Nagsalita ba? Yes. Sabi ng Bible eh. Tingnan natin sa 2 Peter chapter 1, verse number 21. For the prophecy came not in old time by the will of man, but holy men of God, ano sabi? Spake, as they were moved by the Holy Ghost. So Hebrews 1, verse 1, God had spoken. Sa 2 Peter 1:21, holy men of God, ano daw? Spake. So, sino talaga nagsalita? Ang Diyos o ang tao? Yes, ang sagot doon. Nagsalita ba ang mga tao? Yes. Pero ang sabi ng Bible, ang Diyos ay nagsalita sa pamamagitan nila. So pag may nagsabi, salita ng tao yan. Oo. Pero salita din ng Diyos. Oo. Paano nagsalita ang mga taong ito? Sinabi ni Pedro ito. They spake as they were, what? Moved by the Holy Ghost. So sila ay, ang larawan nito ay para bang dinala ng hangin, kinarga ng hangin. Para bang, alam niyo yung pag may ipo-ipo, pag may ipo-ipo, minsan yung mga bagay-bagay ito, dinadala ng hangin kung saan-saan nilalagay. Yung larawan nito ay para sa dinala sila ng banal na spirito ko sa perpektong kaparaanan para mabigay ang salita ng Panginoon. Sabi ni B.B. Warfield na ito, the men who spoke from God are here declared, therefore, to have been taken up by the Holy Spirit and brought by His power to the goal of His choosing. So tunay, nagsalita ang mga tao, nandun yung humanness. Hindi nawala yung lengguwahe ni Pablo, hindi nawala yung damdamin ni Pablo, hindi nawala yung mga
o yung mga sitwasyon o kalagayan ni Pablo, nahandun lahat ng yun. Pero itong kanyang mga sinulat, yung mga kanyang sinabi, lahat ng yun ay sa pamamagitan ng paglilib o pagdadala sa kanya ng banal na Espiritu. So paano binigay sa atin ng Diyos ang Biblia? Holy men of God, God spake through holy men of God who spoke, who are carried by the Holy or moved by the Holy Ghost. So, sasabihin na may mali ba dyan? Nagsalita ang tao, di may mali. No. Sapagkat itong mga salita ng taong ito ay salita ng Diyos. Ginamit niya ang mga tao. So, anong mga katangian ng Bible? Dahil ito'y salita ng Diyos, meron itong mga katangian at bibilisan lang po natin dito. Una, there is the unity of the Scriptures. Merong pagkakaisa. Halimbawa, nagbotohan sa Kongreso kung bibigyan ng prangkisa. Merong mga luhaan ngayon. At bumoto ang 70? No. Bumoto ang 11? Yes. At nag-abstain ang isa at yung pinaka-president, yung chairman, hindi rin bumuboto, liban na lang kung merong tie. Ang punto doon ay may pagkakaisa ba sila? Wala. Majority lang yung bumoto sa no. Pero meron dalawang direksyon. Pagdating sa Bible, gumamit ang Diyos ng more or less 40 tao para mabigay sa atin, makarating sa atin ang kanyang mga salita upang ang Panginoon. Pero sa Bible, hindi iba't ibang direksyon ng pinupuntahan. Merong pagkakaisa. Si Moses na sumulat ng Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, hindi niya kinukontra si John na sumulat ng Revelation. Hindi sila nagkokontrahan. Merong mga lugar na seemingly may contradiction. Pero yun lang yun. Alam niyo ibig sabihin ng seemingly? Tila baga. Maraming mga tao hindi mapagkaisa sa kanilang kaisipan. Yung sinabi ni Pablo na ang sumasampalataya na ngunit hindi gumagawa ay inaaring ganap. Yun namang sinasabi ni James na ang pananampalatayang walang gawa ay patay. At ang banggaan, nagtatalo, hindi nagkakaisa si James o si Santiago at si Pablo. Meron mga taong sinasabi nila, well, ibig sabihin lang yan, iba ang paraan ng kaligtasan ni Pablo, at iba ang paraan ng kaligtasan sa mga Hudyo sa pamamagitan ni Santiago. No, that is a misunderstanding. Walang pagkokontra-kontra sa salita ng Panginoon. There is unity in the Scriptures. And there are also unifying themes. Merong mga tema. Kumbaga, pag magsusulat ka, Kuya Robert, kayo ba si Kuya Robert ba sumulat ng love letter sa inyo, Ate Angie? Love letter? Sumulat kayo love letter? May tema yun. Anong tema ng love letter? Siyempre, ang marugdog na pagmamahal ni Kuya Robert kay Ate Angie. Tama? Yun yung tema. At alam niyo, ang Bible meron din nag-iisang tema. Ito ay ang pagliligtas ng Diyos o ang gawa ng Diyos ng pagliligtas ng kanyang mga tao para sa kanyang kaluwalhatian. From Genesis to Revelation, yun ang nagsusumigaw na tema. Ang pagliligtas o ang gawa ng Diyos na pagliligtas sa kanyang mga tao sa pamamagitan ni Kristo para sa kanyang kaluwalhatian. So, nahandun yung unity. Hindi hiwa-hiwalay. Merong pagkakaisa. Pangalawang katangian ng Bible, sapagkat ito'y salita ng Diyos, there is inerrancy. Inerrancy. Ibig sabihin ng inerrancy ng Scripture, it means that the Scripture in its original manuscripts does not affirm anything that is contrary to fact. Ibig sabihin, lahat ng sinasabi ng Bible ay totoo. Liwanagin ko mga kapatid.
Pag sinabi ng inerrancy, hindi dito ibig sabihin na lahat ng totoo nasa Bible. Halimbawa, 10 plus 10 equals 10 plus 10 equals 20. Totoo ba yun? Totoo yun. 10 plus 10 equals, that's truth. Pero wala yun sa Bible. Hindi lahat ng katotohanan nasa Bible. Pero lahat ng nasa Bible ay totoo. Okay? Sana makuha ho natin ang ibig sabihin. It is truthful and accurate. It is truthful. Yun ang ibig sabihin. Pag inerrancy or inerrant ang Bible. It is truthful and accurate in all that it seeks to communicate. Ito ay totoo. Ito ay tumpak sa lahat ng nais isabihin ng Biblia. Now, ang kakulangan natin ng pagkaunawa ay hindi nagsasabing may mali. Meron bang mga lugar na mahirap maunawaan sa Bible? Yes! Pero hindi ibig sabihin may mali sa Bible. Pwede bang sabihin ng bata, "Teacher, mali ka! Bakit ako mali? Hindi ko maintindihan eh." No. Ang kakulangan ay wala sa teacher, nandun sa estudyante. Di ba na lang kung talagang may mali ang teacher? Nevertheless, pagdating sa Bible, it is inerrant at ibig sabihin ito ay walang mali sa lahat ng kanyang sinasabi. So, hindi lamang ito may pagkakaisa, unity, walang kamalian. Pangatlo, it has intrinsic authority. Ang Biblia ay may likas na otoridad. Bakit? Sapagkat ito ay salita ng Diyos. Mga kapatid, alam natin ito. Kapag ang nagsalita ay isang, halimbawa, nagsalita si Imo. Imo, kilala niyo si Imo? Nagsalita si Imo. Tapos nagsalita ang presidente. Anong salita? Diba sinabi ni Imo, "Ipapahuli kita." Tapos nagsalita ang presidente, "Ipapahuli kita." Ano na mas mabigat, Brother Alex? Ha? Mas mabigat ang salita ng presidente. Tama mo ba? Ganoon din, at sana maunawaan natin yun at tulungan Diyos na tuwing bubuksan natin ang Bible, maintindihan na ito ay salita ng Diyos at ito ay may bigat, ito ay may otoridad. Hindi ito nasa ilalim natin, ito ay nasa ibabaw natin. Absolute authority can only stand upon ito ay salita mismo sa bibig ng Panginoon. Therefore, it has intrinsic authority. Sabi nga ako ng Baptist Confession of Faith, authority of the Holy Scripture, for which it is ought to be evident not upon the testimony of any man or church, but upon God who is truth itself, the author thereof. Therefore, it is to be received because it is the Word of God. Ang authority ay wala sa church, ang authority ay wala sa pastor, ang authority ay nasa salita ng Diyos. Kapag ang mga ngaral ay humiwalay sa Biblia, wala siyang otoridad. Kapag ang iglesia ay humiwalay sa Biblia, wala siyang otoridad. Ang tanging may otoridad na magtali ng konsensya ng tao ay ang salita ng Diyos. Ito ay may authority. The highest and final authority in the church is not the pastor. It is the Bible. The Bible. The pastor is not over the Bible, but under. So itong otoridad. Pero bakit? Kasi ito yung salita ng Diyos. Listen, ang Diyos ba nasa ilalim ng pastor? Ang Diyos ba nasa ilalim ng church? Hindi. Siya nasa ibabaw. Therefore, yung kaniyang salita ay nasa ibabaw.
At mga kapatid, pakinggan nyo ito, kapag si Brother Paul ay nagturo at nagsalita ng hiwalay sa salita ng Diyos, wala yung bigat. Sapagkat yun ay salita ng tao. Pero pag nangaral ho ang mga ngaral dito, hindi man si Brother Paul, pero malinaw galing sa salita ng Diyos at yun ang sinasabi ng Biblia, susunod tayo, hindi dun sa mga ngaral, kung hindi sa ipinangaral na salita ng Diyos. Sapagkat ito ay may otoridad. Kahit congressman pa, pag wala sa Bible ang sinabi, mali! Okay. Iwanan ko na yun. Sapagkat itong nakaraang 2 linggo ay na nagbayad at merong tila baga pastor na mas mataas pa sa salita ng Panginoon. Oo, nakakatakot. Number 4, the sufficiency of the Bible. Ang katangian ng Biblia, ito'y sapat. Kailangan mo bilisan. Ito'y sapat. Sapat ang Biblia. Again, from London Baptist Confession of Faith, the Scripture is the only sufficient, certain, and infallible rule of all saving knowledge, faith, and obedience. Ito sufisyente. Ito yung hindi nagkakamali na batayan ng nagliligtas na kaalaman, pananampalataya, at pagsunod maging sa pamumuhay ng Kristiyano. Sapat ang Biblia. Ang liho, hindi lahat ng issue, halimbawa, sex change, mga transgender, yung nagpapalit ng nagpapa-opera, meron ba nun sa Bible? Wala. Kasi wala namang gumagawa noon, panahon na yun, nasulat ang Bible. Pero may mga sinasabi ang Bible tungkol sa mga lalaking nagpapakababae at babaeng nagpapakalalaki. Ang sabi ng Bible dito, ito'y karumal-dumal sa harapan ng Panginoon. Kasalanan. Anong magagawa ko? Yun ang nararamdaman ko. Paano kung naramdaman kung gusto kitang sagasaan? Anong magagawa ko? Lahat ba ng nararamdaman kailangang sundin? No. Paano pag naramdaman ng mister ang pagkaakit sa ibang babae? Kailangan niya bang pwede bang sabihin na anong magagawa ko? Yun ang nararamdaman ko. Pwede bang sabihin niyo ng mister? No. Kung yung nararamdaman ay taliwas sa Biblia, kailangan sikilin ng nararamdaman. Hindi itapon ang Biblia. So muli, ito ay sapat. Well, wala tayong oras para i-expound pa po yun. Pero sapat ang salita ng Diyos. Ang pera ba ay sapat? Maraming bagay na hindi kayang gawin ng pera. Yes? Ang gobyerno ba ay sapat? Oo, kahit mga gobyerno ng Amerika. Mga kapatid, ang COVID-19, ang COVID natin dito sa Pilipinas, 50,000. Ang COVID sa Amerika, 50,000 araw-araw. So muli, hindi gobyerno, hindi presidente. Sino man ang ilagay mo sa Malacanang, hindi yan sasapat. Kahit manok pa natin, o kung sino mang manok, ang Biblia ay sapat. And lastly, sapagkat ang Bible ay salita ng Diyos, may perspicuity. Ibig sabihin ng perspicuity, clarity. It means na ito ay nauunawaan. To say that the Bible is perspicuous or clear, it means that its language can be understood by ordinary and natural interpretation of human language. Ibig sabihin, kapag ang isang tao ay nabasa ang salita ng Panginoon sa lengguwahe kanyang nauunawaan, pwede niya itong maintindihan. That's how clear the Bible is. Hindi binigay ng Diyos ang Biblia na para bang puzzle na binibigyan tayo ng sakit ng ulo para ito'y maintindihan. Actually, binigay ito ng Panginoon para ito maunawaan. Ilang ulit sa Bible na tinuturuan, inuutusan ng mga magulang na ituro ang salita ng Diyos sa mga bata. Ba? Ibig sabihin, kaya ba itong maunawaan ng mga bata? Yes.
Hindi sa kabuuan nito, pero sa karamihan ng lugar o sa karamihan ng tinuturo nito. Ibig sabihin ito ay maaaring maunawaan. Now, merong mga relihiyon na nagsasabing, ay, hindi pwede yan. Dapat makakaunawa lang yan ay yung mga piling mga tagapagturo. Buksan lang natin, isang talata lang ho, tapos magtatapos po tayo. O dalawang talata, sorry. Sa John chapter 20. John chapter 20. Anong sabi ni John? Verse number 30. John 20:30. And many other signs truly did Jesus in the presence of His disciples, which are not written in this book. Marami pa daw ginawa si Jesus na mga signs or tanda na hindi nakasulat dito sa book of John. Verse 31, but these are written that ye might believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing ye might have life through His name. Ito daw ay sinulat ni John para yung mga makakabasa nito ay ano daw? Manampalataya. Anong implikasyon? Yung mga makakabasa nito ay mauunawaan ito at sasampalataya kay Kristo. Yes, alam natin, naliban na kumilos ang Diyos at buksan ang mga mata. Pero ang punto natin ay ito, pwede itong maunawaan ng tao. Pwede. Sabi nga ho ni Pablo kay Timothy, 2 Timothy 3:15, and that from a child thou hast known the Holy Scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith, which is in Christ Jesus. Na kahit na isang bata, pwedeng maunawaan. So gusto kong i-encourage ang mga magulang, ang lahat po ng magulang na naririto ay merong maliliit pa siguro mga bata. Huwag niyo mong ipagkait, huwag niyo sana sabihin, hindi pa niya maiintindihan ito. Hindi niya maiintindihan siguro lahat. Pero ang pagpapaunawa sa kanya na siya'y makasalanan at si Jesus ang tagapagligtas ng makasalanan, pwede niya itong maunawaan. At pwede niya itong sampalatayan. So muli, dahil ang Bible ay salita ng Diyos, meron itong mga intrinsic o likas na katangian. Meron itong pagkakaisa. Meron itong unity. Pangalawa, inerrancy. Wala itong mali. Pangatlo, authority. Meron itong otoridad sa taas natin. Ito yung nasa taas natin. Verse 4. Pang-apat, meron ito'y sufficient. Para sa pamumuhay at para ituro kung paano maligtas ang tao. And then pang-lima, meron itong kalinawan. Clarity or perspicuity. Bakit? Sapagkat ang Biblia ay salita ng Panginoon. Let me encourage you, mga kapatid. Bigyan natin ng sapat na panahon ang salita ng Diyos. Basahin natin. At ituro natin at turuan natin ang mga anak ng susunod na henerasyon na magbigay ng panahon sa salita ng Panginoon. Nakakatakot na baka ang alam lang gawin ng susunod na henerasyon ay maglaro ng Mobile Legend. Pero hindi marunong magbigay ng panahon sa salita ng Diyos. Kailangan natin. Kailangan natin. Ito ay binigay sa atin ng Panginoon para mas lalo natin siyang makilala at makita natin yung kalagayan natin bilang makasalanan at makita natin si Kristo. Siya ang tanging tagapagligtas. Ito ho, ilang mga napag-aralan natin sa loob ng 4 na buwan, almost 2 buwan. Pinag-aralan natin ng 2 Sunday. Lord willing, next Sunday ay sariwan ho yung ating mga lessons patungkol ho sa ating Sunday School. Muli ho, hingi ko ng paumanhin sa mga ilang nakatutok. Nagkaroon tayo ng technical difficulties kaya late tayo nakapagsimula. Nevertheless, ay mamaya ho alas 10 magsisimula ho ulit ang live stream ng ating worship. Tayo po yung manalangin. Panginoon Diyos, aming Ama sa langit, maraming salamat po sa biyaya mo, sa salita mo na ipinagkaloob sa amin. Amin kang niluluwalhati. Walang makakagawa nito kundi ikaw lamang. Hindi to kayang gawin ng tao. Hindi to kayang imbentuhin ng tao. Nagsusumigaw ang mga katotohanan, ang mga katangian. Ito'y pruweba na tunay ikaw o Diyos ay nagsalita sa pamamagitan ng mga propeta, sa pamamagitan ng iyong anak, sa pamamagitan ng mga nagpatotoo patungkol
sa kay Kristo. Salamat po, O Diyos, na bigyan mo kami ng basihan ng aming pananampalataya. Ganun din na pagkain ng aming mga kaluluwa. Tulungan mo kami na magkaroon ng disiplina sa pagbibigay ng panahon dito at ganun din maituro ito sa susunod na henerasyon na ito ay pahalagahan at maging bahagi ng kanilang mga buhay. Salamat po. Salamat sa iyong salita. Ingatan mo kami tulungan maging sa pagpapatuloy po ng aming gawain. Dalangin namin itong lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po. Puputulin po natin yung live stream. Pero hintayin niyo ho, by 10 a.m. ay ang ating live stream ng ating worship service. Break time po tayo.